Yan is kwento ng A.A. Batad e Lumang Bahay. Isinulat noong Enero 31, 2026. Hindi ako sanay na magkwento ng mga bagay na hindi maipaliwanag, pero kailangan kong ibunyag ito ngayon dahil baka hindi na ako makapagsalita pa mamaya. Ako si Carlos, 35 taong gulang, at dating guro sa isang maliit na paaralan sa probinsya, bago ako lumipat dito sa Metro Manila 3 taon na ang nakalilipas. Noong 2022, nanirahan ako sa isang lumang bahay malapit sa paaralan kung saan ako nagtuturo. Mura lang ang upa at malapit pa sa trabaho, kaya hindi ako nag-atubiling kumuha nito. Ang may-ari ng bahay ay matandang babae na si Aling Marta. Mabait naman siya, pero tuwing tatanungin ko tungkol sa kasaysayan ng bahay, bigla na lang siyang tahimik at sinasabing wag na lang nating pag-usapan iyan. Mga ilang linggo pagkatapos kong manirahan doon, nagsimula nang mangyari ang mga kakaibang bagay. Gabi-gabi, naririnig ko ang tawanan at yakap ng mga bata. Minsan ay naririnig ko pa silang nagtatawanan habang naglalaro ng taguan. Sa una, akala ko mga bata lang sa kapitbahay na naglalaro ng gabi. Pero isang gabi, tumigil ang lahat ng ingay bigla, tapos naramdaman kong may mga kamay na humahaplos sa aking mukha habang natutulog ako. Bumukas ako ng mga mata at nakita ko ang dalawang maliit na bata na nakatitig sa akin, isang batang lalaki na may buhok na pula at isang batang babae na nakasuot ng lumang puting damit. Nagsigaw ako at tumakbo palabas ng kwarto. Kinabukasan, tinanong ko si Aling Marta tungkol sa mga bata. Nabigla siya at napahawak sa dibdib. Sabi niya, dati raw nanirahan doon ang pamilya ni Mang Roberto, kasama ang kanilang 2 anak na sina Boyet at Liza. Isang bagyo noong 2008 ang pumatay sa kanilang buong pamilya nang bumagsak ang bubong ng kanilang bahay. Hindi raw natagpuan ang mga bangkay ng 2 bata hanggang ngayon. Mula noon, lalo pang naging masakit ang mga karanasan ko. Minsan, habang nag-aayos ako ng mga gamit, nakita ko ang 2 bata na naglalaro sa sala.